Mag-review muna tayo ng motor na nabili natin. At ang napili ko nga palang brand ay SYM 125cc. Model niya ay ADX. Ang brand naman ng motor na to ay mula pa sa bansang Taiwan. At sa sistema naman ng susian niya, keyless system na siya. Kumbaga lalapit lang tayo, hindi na natin huhugutin yung susi natin sa bulsa natin para mag-start ng motor natin. At sa katabi naman niya, nandun yung outlet natin ng USB 3.0. Meron din tayo lagayan dito para kung sakaling may suot kayong guantes, tatanggalin nyo, pwede nyo dito ilagay. Dito naman sa kaliwang kamay ko, nandito yung ating ilaw, high and low beam, passing light dito na din, at yung indicator natin at yung busina. At sa kanang kamay naman natin, meron yung start button natin ng motor, yung ating automatic start and stop, at yung emergency hazard light natin. At yung style naman ng manubela natin, naka naked style tayo. Napaka komportable sa biyahe at maganda siyang tingnan. At ganito naman yung itsura ng ating panel system. May iba't ibang design yan, tatlo. Pakita ko sa inyo mamaya. Punta tayo sa setting. Pindutin natin yung mode. At yun yung iba't ibang disenyo niya. At ang sukat naman niya ay nasa 5 inches. Napakalinaw niya sa umaga at sa gabi, walang problema. Kitang kita nyo yung mga nakasulat, kahit may reflection siya ng araw, maliwanag siya tignan. At ganito naman yung sukat ng compartment niya sa ilalim ng upuan natin. Nasa 22 liters siya. Ganito yung casyang bag dito, medyo masikip, pero kasya naman yung iba't ibang design na full face helmet. Nasa medium size. Depende na yun sa disenyo para magkasya. At brand ng helmet nyo. At kung pagdating naman sa disenyo ng ating upuan, komportable naman siya upuan, malapad siya. At mapapansin natin yung upuan natin mas mababa kumpara sa upuan ng pasahero natin. At ito naman yung hawakan ng pasahero natin sa likudan. Ganito ang disenyo niya, napaka simple pero ang ganda ng design niya. Yung tono ng kulay niya, katono niya yung dito, yung tuntungan niya dito, at yung harapan niya dito, magkatono siya, at yung simbolo ng marka ng motor natin. At pagdating naman sa kulay ng motor natin, nag-iiba yung tono niya kapag nasisikatan ng araw. Ganito yung kulay niya. At pagdating naman sa ilaw natin, naka full LED na siya. Yan yung ilaw natin. At ito yung daylight running natin. Pati sa indicators natin, yan, naka emergency hazard tayo, full LED din siya. Ito naman yung sa likudan niya, full LED din. At yung brake natin sa likudan, LED na din. At meron tayong ilaw dito sa plate number natin. Yan, para hindi natin malimutan na bukas yung ating o ginagamit natin yung ating hazard emergency natin o yung indicators, meron tayong tunog na nadidinig. Pagdating naman sa sukat ng gulong natin, nasa 120 by 70 tayo, 13 inches yung lapad niya.
At sa likodan naman ay nasa 130, 70, 13 inches yung lapad niya. At pagdating naman sa dibuho o design ng kanyang gulong, pwede siya pang on and off road yung design niya. Pati yung shock niya telescopic, at meron siyang design dito na protection para sa putek, para hindi siya pasukin masyado ng putek. At yung disenyo naman ng ating scooter, kumbaga pang crossover yung datingan. Kumbaga kung dadaan tayo sa mga matubig na lugar o putikan, di siya basta-basta papasok yung dumi sa loob ng ating loob ng motor natin. Yan siya. At ito naman yung design ng ating motor sa likuran. Protektado din tayo sa putek. Sa mga pyesa nakalagay dito, yung mga nakatakip dito. At naka monoshock tayo. Ito itsura niya. Napaka komportable niya. Dito naman sa bandang kanan ng ating motor, yan yung tambucho natin. At yung radiator ng motor natin, liquid cool na siya. Sa mga piyesang ginamit niya dito sa motor na to, talaga pag hinahawakan mo, personal, matibay siya, solid. Yung body niya matibay. Yung pagkakakabit, yung mga sukat niya dito, talagang sukat na sukat. Meron pa siya ditong style na carbon style. Ito yung tuntungan niya. Yan, naka TCS na tayo. At yung modelo niya, talagang ganda niya. Walang tapon sa disenyo. Kahit scooter lang siya. Ito naman yung ating windshield. Komportable yan. Para yung hangin natin sa unahan hindi tumatama direkta sa katawan natin. Ang lakas din makadating ng kulay niya dito, yung hawakan ng windshield niya. Pagdating naman sa seat height natin, may sukat siya ng 810. Sa sistema naman ng preno natin, naka ABS siya, harap at likodan niya. Sa unahan niya, naka 260mm disc brake siya. At sa likuran naman siya ay nasa 233mm yung disc brake niya sa hulihan. ABS din siya. Yan ang helmet natin, LS2. Yan, sana nagustuhan niyo yung review natin. Kumbaga mini review natin. Totally hindi naman ako nagre-review talaga ng mga motor. Kumbaga gusto ko lang i-share sa inyo kung anong nabili kong motor para magka-idea kayo kung anong meron dito sa SYM ADX. Kung baka sakaling trip nyong bumiling ganitong klaseng scooter na merong halong crossover, kumbaga ganito ang isura niya. Paalam na, ingat tayo palagi. Yan, medyo nadilim na ng kaunti dito. Testingin natin yung kanyang ilaw. Start natin yung motor niya para madinig natin yung tunog niya. At ganito naman yung ilaw natin sa unahan, kung gaano kaliwanag. Dahil day off ko ngayon lang tayo din nakapag-video. At naisipan ko pumunta ng San Miguel para masabi ko sa inyo kung ano naging experience ko sa motor na to. Ang makina naman nito ay nasa 125cc lang. Kumbaga nasa 13 horsepower siya with
TCS and ABS technology system. Pagdating naman sa konsumo ng makina niya, nasa 2.5 liters sa 100 kilometro tinatakbo niya. Sa deposito naman ng gasolina niya, 15 liters capacity niya. Almost 520 kilometers kaya niyang takbuhin niya. Magantay muna tayo ng konting oras dito. Saka tayo bumili ng entrance. Buong taon nga pala yung bukas, yung kuweba. Yan, dito tayo sa kuweba ng San Miguel. Bisita muna tayo ng saglit. Dati dito ako nagpunta, nakabike mula sa bayan. Ngayon nakamotor muna tayo. At yan nga pala yung mga entrance fee dito. At meron din mga tindahan ng souvenir, maliit na souvenir at bar. Yan, nakabili na tayo ng ticket natin. Bueno, gracias. Está bien. Salida. Por allá. Ah, mira, hay uno que está por ahí. Bello. Bella. Bella. Guarda questa. Is very important. Aquí, mira, here you have a little heart, the heart of the cake. Sí, está like, así, ¿no ves? De al revés. Está muy bien ese. Tu corazón. Correcto. So, las formaciones están blancas, están como rotas. La verdad que está tan seco que pierden sus puntas y empieza a desintegrarse. Yan, kakatapos lang natin lumabas sa kuweba ng 40 minutes yung ikot natin doon. Lakbay muna ulit tayo para ma-relax naman tayo ulit. Balik naman tayo sa tema ng motor natin. Dahil sa laki ng depositong kayang ilagay natin sa kanya, makakatipid din tayo ng oras sa pabalik-balik sa gasolinahan natin. Yung suspension naman niya sa una at huli, tamang tama siya, kalsada man o daan na lubak, okay na okay siya. Yan, bumisita muna tayo sa dagat ng Cala Veneras para mag-enjoy naman ng view, tanawin dito at maipakita ko sa inyo yung dagat dito. Yan, hanggang sa muli, enjoy sa tanawin, ingat, paalam.